Nag-iisip ka ba kung K1 visa o CR1 visa ang dapat piliin papuntang Amerika? Maraming nalilito dito at kung minsan maling choices pa ang nagiging dahilan kung paano at bakit napakalaki ng gastos nila at humahaba ang proseso. Kaya sa video na ito, ikukumpara natin ang K1 visa versus CR1 visa para mas malinaw kung ano ang mas bagay sa inyong sitwasyon. Ako po si Jeannie Pinehaway at nagsasabing aloha at mabuhay. Hi everyone! Welcome back. Ako po si Jeannie Pinehaway. Kung bago po kayo, channel na ito ay isa po ito sa mga paghahanda at ang pagproproseso po ng mga US visa journey po ng mga Pilipino na kagaya ninyo. Ako po ay tumutulong lamang sa inyo para po mapadali at mapaayos ang inyong pagproseso at maging ang inyong proseso at para maging matagumpay po pagdating sa uli at maging success kayo. Disclaimer lang po, hindi po ako attorney immigrant or nagtatrabaho sa government. Ako po kusang loob lang po na tumutulong sa mga Pilipino. Iyan po ang aking advocacy. At isama na rin po natin ang aking buhay dito sa Hawaii at paminsan-minsan po ang aking pagluluto at ang pagtatravel po ni Jeannie Pinehaway. Kung gusto nyo po ang content na ito, pwede naman pong pahiling ng isang click button po, pa-subscribe para po kayo ma-update ko next time na mga susunod ko pong video na maaaring para din po sa inyo ang content na ito. Ano ang K1 visa? Unahin po natin ngayon ang K1 visa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng K1 visa? Ang K1 ay para sa engage pa lang o yung tinatawag po nating fiancé. Ibig sabihin po nito, hindi pa po kayo kasal pero engage. Kapag na-approve ang K1 visa ng pagpaprocess po, ang fiancé po pupunta sa Amerika para po magpakasal within 90 days period of time. Pagdating po ng fiancé sa US, upon arrival is counted na po iyon. Pagkatapos po ng kasal sa Amerika, saka pa lang po magkakaroon ng adjustment of status para po magkaroon ng green card ang inyong fiancé. Ano naman ang CR1 visa? Ito po ay para po sa mga legally married na po, na ibig sabihin nakapagpakasal na po sila. Ito ay para sa legally married couples na bago po sila nag-apply ng visa, sila po ay kasal na. Kapag approve ang CR visa, ibig sabihin po kapag pumasok ka na po sa US, ikaw po ay spouse married bilang immigrant spouse at kadalasan kapag nakapasok ka na po doon, magkakaroon ka na po ng status na ikaw ay residence na po sa United States. Ibig sabihin po nito, once na upon arrival na po, magkakaroon ka na po ng green card, ipapadala na po agad-agad dyan. Usually po, tumatagal lang po yan ng 1 week to 2 weeks kasi po yung sa akin, na-receive ko po siya ng within 2 weeks, nasa akin na po yung green card. Ayan, napag-usapan na po natin ang pagkakaiba ng K1 visa at versus CR1 visa. Dumako na po tayo sa comparison ng K1 visa versus CR1 visa. Para naman po mapagkumpara ninyo at makapag-decide kayo kung saan ba talaga kayo nabibilang. Dito po ba kayo sa Team K1 o dito kayo sa Team CR1? Okay, number 1, relationship status. So sa K1 visa, siyempre, ito po yung tinatawag na engage pa lang sila. Pagdating naman po sa CR1 visa, ito po yung tinatawag na kasal na po sila. So married na po sila. Ang marital status po ng K1 either single or unmarried. But must need to marry within 90 days upon arrival in the United States. Ang marital status naman po ng CR1 already legally married. Okay, sa K1 visa po, kapag nag-file po ang US citizenship ng sponsorship, ang kanila pong form na finifilapan is I-129F. Versus kapag CR1 naman po, ang kanila pong form na finifilapan is I-130 petition.
Iyan po ang pagkakaiba ng dalawang forms. Okay, next. Ano naman ang pagkakaiba ng marriage location? So, sa K1 po, of course, kailangan po doon kayo magpapakasal sa United States. Ang tinatawag naman pong CR1, nagpakasal po kayo sa ibang bansa, sa foreign country, hindi po kayo nagpakasal sa United States. Yun po ang tinatawag naman na CR1 visa. Meaning po sa CR1, kasal na po kayo bago po kayo lumipad papunta po sa United States. Doon naman sa status upon arrival, yung pagkakaiba po nila, ang K1 is a non-immigrant visa, which meaning is a temporary visa. Pagdating naman sa CR1 visa, iyon po ay permanent visa na po ang ibinibigay upon arrival na po. Meaning, sa CR1 is a lawful permanent resident na po ang ibinibigay sa kanila upon arrival na po sa United States. Okay, pag-usapan naman natin yung time to entry in the United States. Ano yung pagkakaiba nila? Yung timeline kapag po kayo nag-process nito. Usually, mas mabilis po ang K1 visa. Tumatagal po ito ng 8 to 12 months ang pagpaprocess. Then, maaari na pong magkaroon kayo ng visa. Pagdating po sa CR1, medyo matagal po ng konti. So, tatagal po iyan ng 1 to 2 years ang process po nito. So, even more. So, depende po sa sitwasyon ng CR1 visa. Mostly kapag po lumagpas na po ang CR1 visa, nag-automatic na po ito na IR1 visa, meaning more than 2 years na po kayong mag-asawa. Dahil po sa tagal ng proseso at umabot na po kayo ng 3 years o kung ano man yung nangyaring katagalan ng proseso ng CR1, nag-automatic po na IR1 visa. Yan po yung nangyari din sa akin. Dahil po ang aking visa is 3.5 years, so naging IR1 visa na po, nag-automatic po ako na IR1 visa. Which is kapag IR1 visa po, upon arrival na po, nagkakaroon na po ng green card ang isang IR1 ng 10 years. Dito naman, pag-usapan naman natin yung pagkakaiba ng work and adjustment. So sa K1 po, meron pa pong additional step ng pagpaprocess kapag nakapagpakasal na po kayo. So may additional pa pong requirements sa inyo at may additional pa pong proseso. Meaning, may additional immigration steps pa po ang pagpaprocess ninyo para po kayo makakuha na ngayon ng green card. Sa CR1 po, upon arrival, may green card na po yan. Automatic na po yan. So, ang CR1 po, kapag meron na po silang green card at na-receive na po nila ang kanilang green card dito sa United States, pwede na po silang automatic na makapagtrabaho agad-agad. Hindi po katulad ng K1 visa dahil meron pa po siyang proseso sa pagpa-filing po para po siya magkaroon ng green card, hihintayin niya pa po yung kanyang adjustment hanggang sa magkaroon po siya ng green card. So again, no, pag-usapan natin yung ililiwanagin ko po yung work and adjustment. So upon entry po ng K1, 4 to 7 months pa po ang pagpaprocess ng inyong green card. Hindi katulad po ng CR1, automatic po upon arrival. Kung meron na po siyang green card, automatic po pwede na po siyang makapagtrabaho agad. Pag-usapan naman po natin ang travel ability. So, makakapag-travel ba ang K1 visa agad-agad? Hindi po. So mag-aantay pa po kayo na ma-receive nyo muna po ang inyong green card bago po kayo makapag-travel. Hindi po katulad ng CR1 dahil meron na po silang green card, meron na pong silang hawak na po nila agad-agad ang kanilang green card. Pwede na po silang mag-travel international sa ibang bansa kung gusto po nilang umalis ng United States. Kagaya ko po, ako po bumalik ng Pilipinas after 7 months po ako dito sa US. Bumalik po ako ng Pilipinas dahil kinuha ko po ang alaga kong si Cotton. Meron na po akong green card na yon, so wala po naging problema sa akin kahit po ako nag-stay sa Pilipinas ng 2 months and then bumalik uli ako dito sa United States. Okay, dumako naman tayo sa cost dun sa magkano ba yung nagagastos ng
K1 versus CR1. So, ang K1 po medyo may kamahalan po, mas mataas po ang cost ng K1 visa sa pagpa-process dahil may additional steps pa po ang K1 visa than the CR1. So, ito pagkumparahin po natin yung pricing o yung magkano po yung total cost na magagastos ng K1 visa versus CR1 visa base dito po sa 2026 natin ngayon kung magkano na po yung total nila. So, ito po yung latest update ng 2026 para po kung gusto nyo pong mag-file ng K1, so ito po yung magiging total cost and then ito naman po yung magiging total cost ng CR1 kung kayo po ay magpa-filing ngayong 2026. Okay, handa na po ba kayong malaman kung magkano po yung costing ngayong 2026? Okay, inom muna po kayo ng tubig para po kayo mahimasmasan sa presyo, no? Okay, anyway. So, ito po yung K1 visa. Ang ito po approximately na magagastos between 2,975 to 3,275 US dollars. Iyon na po yung mga total cost. Mamaya i-breakdown po natin, no? And then, sa CR1 visa po, ang total cost naman po na magagastos approximately between 1,960 to 2,500 US dollars hanggang sa matapos po. So, i-breakdown din po natin, no? Kung saan ko ba nakuha yung mga costing na yon. Okay, dito muna po tayo sa K1 visa cost breakdown ng 2026. So, ano-ano po ba yung pinagkakagastusan nito? Okay, number 1 is pagpa-filing po ng Form I-129F. Yan po yung petition for alien fiancé. Nagko-cost po siya ng 675 or 625 kapag online po ang ginawa ninyong pagpa-process. Pero kapag by mail po is 675 US dollars. Mostly, mas marami pong nagpa-file ng by online, lalo na mas matipid dahil 625 lang po ang US dollars, makakatipid pa rin po kumpara po doon sa pagpa-file po ng by mail na 675 US dollars. Number 2, yung DS-160, yan po yung consular fee na tinatawag. So, magbabayad po kayo na 265 US dollars. Okay, punta naman po tayo sa number 3. Ang medical exam po, mag-average po yan ng 200 to 500 US dollars. Pero base po dun sa St. Luke's medical exam, ang alam ko po, nag-update na po ang St. Luke's, nasa average na po ng 29,000 something, almost 30,000 na po ang St. Luke's medical exam po. So, siguro is about mga $600 na po o 550, depende po sa currency exchange na po. Number 4 is yung Form I-485 filing. Ito po yung adjustment of status. So, ang babayaran po dito ay 1,440 US dollars. So, yan po yung pinakamahal, yung adjustment of status. Next is yung work/travel permit. So, sa K1, meron pa rin po na form na tinatawag na I-765/I-131. So, nagko-cost din po siya, roughly estimated is $260 to 410 US dollars. So, yan po yung additional na binabayaran po ng K1 visa. Then, nandyan na rin po yung miscellaneous like photos or etc. etc. So, gagastos rin po yan ng at least 100 US dollars. So, yun po. So, matotal, katulad po ng sinabi ko, yan po yung total ng costing na nagagastos po ng K1 visa.
Okay, pumunta naman po tayo sa breakdown ng cost ng CR1 visa. So, mas mataas po ang K1 visa sa costing kaysa po sa CR1. So, ibibigay ko sa inyo po yung breakdown ng 2026 ng pagpa-filing po ng CR1. First is yung Form I-130, yung petition for alien relatives. So, same pa rin po, kagaya ng K1, 675 through mail at kapag through online po is $625. Ang DILS 260, ito po yung immigrant fee na binabayaran is mas mataas po is $325 po. Then number 3, yung affidavit of support, ito po yung tinatawag na I-864 na binabayaran po na $120. Then isama na rin po natin yung latest update ng St. Luke's na 29,900, something like to be exact 30,000 na po. And USCIS immigrant fee, ito po yung green card na babayaran po natin na $235. So, in my case po, nung nasa Pilipinas pa po ako, dahil nakuha ko na po ang aking visa, na-receive ko na doon with my stamp of passport sa CR1, IR1 visa ko po, nandoon na po, pwede na po kayong magbayad through online. Ito pong immigrant visa na tinatawag na USCIS immigrant visa fee. Dito po yung green card para po upon arrival nyo na po sa US, automatic na po na isa-send sa inyo itong green card nyo. Pero ang pagkakaalam ko, pwede rin po na upon arrival o the next day kayo mag-process ng inyong green card. Pero sa akin po, ang ginawa ko po noon is nagbayad na po ako through online at sa Pilipinas bago po ako dumating dito. So, yun po yung binayaran ko is $235 po. Yan po yung green card. And then, dagdag na rin po natin dyan yung mga miscellaneous na $100. So, yun po yung naging total ng breakdown ko sa inyo. Okay guys, no, itong mga costing na binigay ko sa inyo, K1 versus CR1 visa, no. So, maaari pa rin po yung mag-vary, depende po sa mga situation nyo kasi lahat naman po tayo, no, iba-iba po yung sitwasyon natin at iba-iba po yung senaryo ng ating mga case, no, kahit sa K1 o kahit man po sa CR1. Kaya in my case, magtataka kayo, 3.5 years po sa akin. So, katulad din po ng sinasabi ko, maaari po yung inyong CR1 is mas mapadali. So, hindi na po kayo mag-IR1. So, ang kagandahan lang po sa IR1, dahil nga po lumakpas na ako ng 2 years, naging 3 years, nagkaroon po ako ng 10 years na validity ng green card ko. Hindi po katulad ng CR1, kung 2 years po kayo, automatic umalis na po kayo ng Pilipinas, na-approve na po kagad kayo, then magkakaroon pa rin po kayo ng adjustment para po sa green card ninyo. Okay, best for who? So tatanungin nyo, alin ang the best? K1 ba? Ang team K1? O CR1? Ang team CR1? So, ito po, hindi po ito battle ng K1 versus CR1. Again, nasa inyo po ang desisyon ninyo kung alin po ang mas gugustuhin nyo. Kung kayo po ba ay nagmamadali, kung gusto nyo na pong pumunta sa US, mas madali po ang K1. Pero kung gusto nyo naman po na magpakasal na sa Pilipinas muna bago pumunta sa US, ang process nyo na po is CR1. Parehas lang po iyang dalawang yang maganda, maayos at mapapapunta po kayo dito sa US. Basta lang po, ang lagi ko pong sinasabi at ina-advise sa inyo, paghandaan nyo pong mabuti at siguraduhin nyo po sa simula po ng pagpa-process ninyo, maayos po ang lahat ng mga dokumento nyo at tama po at wala pong pamali-mali at pagdating po sa inyong final interview, confident po kayo at hindi nyo naman po kailangang mag-English ng fluent. Yan po ang lagi kong ina-advise. As long as makinig po kayong mabuti sa mga sinasabi o tinatanong po ng inyong consul para po sa inyong pagsagot maayos at sa madaling paraan mapapa-approve po agad-agad ang inyong
US visa journey. So, yan po yung advice ko sa inyo. Pinaka-importante po at ang pinakamahalaga po na advice ko po sa inyo, kahit mag-file po kayo ng K1 visa o kung mag-file po kayo ng CR1 visa, importante po unawain at basahin niyo po ang lahat ng instruction mula po sa pagpa-process niyo po sa inyong visa mula po sa USCIS hanggang po sa final interview. Napaka-importante po iyan. Unawain pong mabuti yung mga pagpo-process ninyo at yung tama pong pamamaraan at lagi po kayong pupunta sa kanilang website para po mas legit kasi mas maganda po na kayo po ang nagpa-process ng inyong mga papel at kayo po ang nakakaalam ng lahat ng mga dokumento ninyo at ang inyong DS-160 o ang inyong DS-260 para po pagdating sa final interview, maging pasado po kayo. Yan po yung lagi kong sinasabi. Marami na po ako mga naging advice sa mga ating mga karaniwang US visa journey na rin po na naging success na rin. So, sana kayo ganun din po. Comment naman po kayo below kung kayo po ba ay Team K1 o kayo po Team CR1. So, maaari ko pong masagot at baka matulungan po kayo sa konting pamamaraan at simpleng pagsagot ko sa inyo, makatulong kahit papaano. Malaman ko naman po kung anong stage na po kayo sa pagpo-process ninyo. At sa uulitin po, thank you po for your sharing, likes and comments, and subscribes na rin po kayo, no? Kung bago po kayo sa aking channel. Thank you so much for watching. Sana nakatulong po itong aking comparison para sa K1 versus CR1.